Gumuho ang pader ng isang abandonadong bahay sa Davao City. 2 bata ang patay habang isa naman ang sugatan. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Wala na. Wala na yun. Wala. Napahagulgol na lang ang babaeng ito nang makitang duguan at walang malay ang kanyang nakahigang pamangkin. Isa siya sa 3 batang nadaganan ng gumuhong pader sa Sasa, Davao City. Kinilala ang biktima na si Paul John, 9 na taong gulang. Dinala pa ito sa ospital kasama ang 2 pang biktima na sina Marcus at Paula. Sa kasamaang palad, pumanaw si Paul John at Marcus. Habang nagpapagaling naman sa ospital si Paula. Naglalaro umano sa abandonadong bahay ang 3 nang biglang bumagsak ang puno sa bahay. Ilang araw na raw kasing umuulan kaya malambot ang lupa dahilan kaya madaling nabuwal ang puno. Agad namang umuwi mula pa sa Dubai ang naghihinagpis na ina ni Paul John. Di ko kadawat dyan sa kung asa man siya karon. Unta magpaligon mo kung asa man siya karon. Gayud na mo kaya nga ngun ani nga surprise pa nga birthday pa jud nako karong Sabado. Kwento naman ng ina ni Marcus, madalas niyang isinasama ang anak sa kanyang trabaho pero nung araw na nangyari ang aksidente, nagsabi raw ang kanyang anak na hindi muna sasama dahil mas gusto nitong maglaro. Naabutan pa niya ang anak sa ospital bago bawian ng buhay. Dito na si Mama. Okay ka na? Sorry, sir. Doon po, pag rinig niya sa pangalan, sa boses ko, umiyak siya. Nahirapan po siya magsalita. Kung nakapagsalita siya ba, Mama, masakit po. Hindi. Masakit po sa akin siya na nangyari na. Wala kami sa tabi niya. Ininspeksyon na ng mga otoridad ang lugar. Nakakordon na rin ito para hindi na maulit ang insidente. Nabigyan na ng tulong ng lokal na pamahalaan ang mga naulilang pamilya. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.